Kinurap nyo yung bahay eh. Nagpakurap naman ang bahay. Okay lang na bigyan natin ng solution ng ASF, but hindi para pagkaperahan natin, ha? Relative ka daw ng supplier. Hindi pa approve sa Vietnam. Vietnam ang gumawa eh. I-importin nyo para mag-clinical trial kayo. Di hintayin nyo muna yung Vietnam, di ba? O, hindi man tayo gumawa niyan eh. Vietnam ang gumawa niya. Kung sila, hindi nga nila ina-approve, ba't natin gagawin? Kaya tayo, pinakabobo tayo sa lahat. Nung 1950s, the best tayo sa agriculture. Ngayon, tayo na ang naiwan na tayo sa agriculture. Please like and subscribe. BAI Assistant Director Arlene Vitiaco said they have recommended the AVAC doses which have been proven effective following the completion of safety and efficacy trials in at least 6 areas in Luzon. Vitiaco noted that 100% of the hogs vaccinated during the trials produced antibodies and showed no ill or side effects. This is June 2, 2023. In-approve lang ng Vietnam, July 2023. Bakit nauna ka pa sa Vietnam? That was po yung ating field trial na first Pwede field ba trial. mag-field trial ng hindi sinasabi ng FDA? July 2023 lang in-approve ng Vietnam, gagamitin mo na ang field trial dito at tapos ka na by June 2, 2023. Ma'am, may special import permit po yan from FDA. When? Madam Chair. You give me that special import permit. Madam Chair. Ikaw ang magbibigay noon. Oh. Madam Chair. We recognize the Yes. If I may, I'm from... Tagnunungin mo muna ako. Huwag kang Opo. sagot. Opo. Kayo ang kumpanya eh. Bakit kayo sumasagot? Sagutin mo, FDA. Yes po, the FDA granted the approval for the importation. It granted the approval on June 23, only for clinical trial. June 20, The June product- 23 ang date nito, June 2, 2023. Yes po. In-approve sa Vietnam, July 2023. Yes, Nag-grant ka, anong well- date ka nag-grant sa Pilipinas? The June 23 po yung... Anong June? Anong June? June 2023 po. Yung Anong date sa June? 23 po. June 23. June Ba't 23. natapos yung field trial niya ng June 2, 2023? Paano yon? Please explain to me. May field trial siya na natapos ng June 2, 2023. Sabi mo, in-approve mo June 23, 2023. Okay, sorry po. I will correct myself po. The BAI po kasi on May 23, 2023, endorsed to FDA issuance of special import permit for 600,000 doses for phase 2 clinical trial nila po. Phase 2 yan. We're talking Phase of 2. phase 1 eh. The phase 1 po, on December 2 naman, 2022, on January 16, 2023, BAI issued authorization to import ASF vaccine and test kit signed by Dr. Limson po. Bakit kayo nagpa-import? Hindi nga na. Hindi po kami nagbigay ng authorization po, yung BAI po. I'm just stating the fact po that BAI issued the authorization. Na-approve sa Vietnam, na-approve lang July 2023. Bakit kayo mag-field trial ng earlier Yes, than that? I think that it's the BAI. Bakit ka susunod sa kanya? We are not following po Hindi ka nag-issue. we did not issue any So, sino nag-issue? BAI po. Bakit siya mag-i-issue? That I do not know po. Because Is she authorized to issue? they are not authorized po kasi we received a letter nga po on December 2, 2022. Ang sabi po ni Director Limson to DG Sakate is this certification is being issued for the application pa nila for ASF vaccine registration in the Philippines. And the registration is Importation. Hindi po. Registration pa lang. Oo. no po, mauuna po kasi yung clinical trial before registration. Yung registration po kasi is hindi po siya in-approve for commercial use. Ka magki-clinical trial nang hindi approve sa Vietnam. Source. Kung yung source, hindi pa nila na-approve. July 2 lang nila, July 2023 nila i-approve. Bakit tayo magki-clinical trial earlier than that? Kung sila na gumawa, hindi nga nila pa na-approve, tayo mauna pa? Bakit tayo so excited? Why are we so excited? You answer, Assistant Director. Why are you so excited? Sorry. Ma'am, sorry ma'am. This was agreed upon by VITAC and endorsed po ng aming director.
Nagkataon lang po yung sa press statement. Ako lang po kasi ang spokesperson kaya nirelay ko lang po yung results ng trial. Yeah, as spokesperson po ng, yes ma'am. Assistant Director ka eh. Yes ma'am, as spokesperson po ng BAI, na-relay ko lang po yung results Bakit ng kung clinical ikaw, trial. Director, bakit mo aaprubahan yung hindi nga approve sa Vietnam, aaprubahan mo sa Pilipinas? Ma'am, yun pong marami na po kasing clamor for a solution to ASF. Hindi naman, maraming clamor sa solution to ASF, but hindi mo bibigyan ng maling solution, di ba? Ang nagko-complain sa inyo, yung mga, ano din eh, mga, yung sector ng ano eh, kino-complain kayo eh. Oh, kayo kino-complain eh, ng mga sector ng agriculture eh. Sasabihin mong clamor yan. Okay lang na bigyan natin ng solution ng ASF, but hindi para pagkaperahan natin, ha? Ha? Ba't nagiging ano nyo yung ganyan? Hindi pa approve sa Vietnam. Vietnam ang gumawa eh. I-importin nyo para mag-clinical trial kayo. Di hintayin nyo muna yung Vietnam, di ba? O, hindi man tayo gumawa niyan eh. Vietnam ang gumawa niya. Kung sila, hindi nga nila ina-approve, ba't natin gagawin? Hmm? Relative ka daw ng supplier? Oo. O, sino relative mo sa supplier? Ma'am, wala Relative po. mo sa supplier. Ma'am, hindi po ako relative na supplier, sorry. Siya. Relative ka ng supplier. Sorry po, hindi po talaga. I am not. Na-meet ko lang ma'am actually yung supplier nung nag-a-apply sila for clinical trial, yung mag-supply dito ng bakuna, but I haven't met them before. May information na relative ka ng supplier. Ma'am, hindi po talaga. Sorry po, hindi po talaga ma'am. By ano? Kasi binabasa ko to eh. Press release ka ng press release, June 2. Eh, July 2023 lang in-approve sa Vietnam eh. Tapos na clinical trial mo by June 2, first phase. Ba't nyo ginagawa yan? Ha? Ano yung reason nyo dyan? Yung safety trial ma'am was conducted sa Bureau of Animal Industry and then the efficacy trial was conducted in 6 farms in Luzon. Meron ka pang statement ng August eh. Huwag nyo gagawin yan. Nakakahiya. Kaya tayo, pinakabobo tayo sa lahat. Nung 1950s, the best tayo sa agriculture. Ngayon, tayo na naiwan na tayo sa agriculture. Tingnan mo dito, phase 1, February 1, 2023 to May 1 to May 2023. So, sinasabi mo, FDA, hindi ka nag-issue ng permit. We only issued po authorization to import the 300,000 doses po yung last. Only for field trial po, not for Gaano karami ba ang ginagamit sa field trial? yung alam ko po sa yung isa one of the clinical trials ginawa sa Vietnam, they only use 30 Ano? they only use around 60. Eh, ba't ka mag-i-issue Phase po. ng 300,000? Yes po, ang issuance po kasi ng FDA is we approve it without Issuance of permit to for field trial. trial lang po. Anong quantity dapat ng field trial? Yung determination po kasi ng field trial will be based on the clinical trial protocol that they will O be ilan prepared. dapat ang i-important for field trial? That will depend po dun sa kanilang O clinical trial well, protocol. ikaw, Definitely, FDA ka, hindi mo alam kung ano i-allow mo? Definitely po, it will not be around 300,000. O ilan? You have an idea. Based You have on- been doing the job for so long. Yes You have po. an idea. Based po on the clinical trial done in Vietnam, 60 lang naman po ang O, kailangan. ba't ka nag-issue ng 300,000? That was po the request that came from Bureau of Animal Industry po. O, ba't And, kayo nag-request ng 300,000 kung 60,000 lang ang yeah, kailangan? the BI po requested. Thank you po. Dr. Williamson, kasi nagdi-deny na yung assistant mo eh, kaya ikaw na sumagot. Sabi, turo mo daw yan eh. Nagtuturuan na kayo eh. Pero siya, press release ng press release. Madam Senator, noon pong time na yon, merong available na vaccine si Vietnam,
Pero marami pong countries ang nag-aagawan for the Ay, supply. hindi nag-aagawan. Ayaw nga tanggapin ng ibang country. Kayo lang ang may gusto eh. Ang Thailand nag-reject na eh. Oh. Tapos ang sabi sa press release, it's not 300,000, may dadating pa. 300,000 lang in-issue mo. Oh, ba't sinasabi sa press release, may dadating pang mas malaki? Ano yun? Ano tawag doon? I-smuggle? If it is not authorized by FDA po, it will be considered smuggle po, siyempre. Oh, kasi sa press release, 600,000. Dapat 60,000 lang. Alam nyo, magpapasa kami ng batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Ang ano dyan is, life sentence. Kasama ang gobyerno. Pagkasali kayo dyan, pati kayo life sentence and non-bailable. Habang tinatry ang case nyo, ikukulong kayo. Kaya pag-ingatan nyo yan. Hindi biro-biro yan. Kasi one of the reason why tayo ay nagkakaganito, dahil smuggling, cartel, profiteering, hoarding. Yan lahat life sentence. Whether you are the private sector who did it and yung kasabuat na government. And non-bailable. Kahit mayaman kayo, lagyan nyo yung judge at mawalan kayo, hindi kayo maparusahan, pero nakakulong muna kayo bago mag-decide ang judge. Siguro yung mayayaman, ayaw naman nila makulong, di ba? Kaya pag-ingatan nyo yan, huwag nyo gagawin yan. Baka akala nyo biro-biro yan. Bakit? Pwede naman tayong kumita sa mga bagay na legal eh. Yung mga ka-deal nyo naman, mayayaman yan eh. Huwag nyo parasahan yung mahihirap na farmer. Dahil gusto nyong kumita. Kawawa naman, yung mahihirap. Tayo naman, hindi naman tayo nagugutom. Diba? Sila nagugutom. At nyo ginagawa yan sa mga farmer. Tatakot sila eh. Kasi baka mamaya, meron ditong statement na pinapipirman nyo ng pinapipirman nila ng waiver sa clinical trial. Nasaan yun? Why is there a document entitled Waiver and Confirmation of Participation AVAC ASF Live Attenuated Vaccine being distributed by the supplier as a condition of using the product? Was this used for trial only or sale? If this is for trial, why is buying not on top of it or FDA but a private entity? What is it for the private entity if the scheme is just for field trials? Are the trials for free to participating farms? Why are they doing it themselves and no independent third party? So hindi trial. Pinagbibili and then pinasasign nila ng waiver. Why are you allowing that? Sabihin mo, sino ka mag-anak mo? Ibigay mo sa akin. GSA. Bigay mo sa akin. Why are you doing that? Dr. Limson. Why are you asking them to sign a waiver? Clinical trial yan eh. Di ba? Pag clinical trial ba, pinasasign ng waiver? It's possible din po. If there are conditions that warrant farmer to sign a waiver. For example po, if the guidelines for the Alam na vaccination is not clinical trial yun eh. Why do you have to ask them to sign a waiver? At saka hindi ba pag clinical trial kayo magkukonduct? O ba't hindi nyo alam? Yung private na nagkukonduct. Kayo nagre-report ng clinical trial, so you are conducting the clinical trial. Bakit nyo pasasignin ng waiver yung mga tao? Di dapat alam nila na ano. The trial is private. Based on the knowledge po ng FDA, the clinical trial was led by the Bureau of Animal Industry po. Oh, Then KPP was the importer po. Hindi sila nag-conduct ng clinical trial eh. Tapos sila nagpe-press release that it's okay. Why are you press releasing that it's okay when you are not doing it?
Yung field trial po na yung protocol that was presented by KPP to But BAI. you're not supposed to ask a private company to conduct a clinical trial. You're supposed to do it. Ma'am, talaga po, sa amin po ma'am sistema, it's the private company. Maling sistema. Yeah, nagmo-monitor po ang BAI. Maling Monitor. sistema. Clinical trial, the government should do it. Oh, bakit nyo iaalaw ang private to do it? Oh. Tapos hindi alam sa bahay na ginagawa nyo yan. Walang hindi alam ng mga tao. Tapos pinapipirma nyo ng waiver yung mga farmer. Pinapipirma nila ng waiver yung mga farmer. Di ba there's something wrong? Alam nyo, yung FDA, ang higpit-higpit nyo eh. Kino-complain nga kayo sobra. It takes 3 years, 5 years para ma-approve sa inyo eh. In fact, I was suggesting na paghiwalay yung food at saka yung drugs eh. Kasi kung gaano katagal yung drugs, ganun din katagal yung food. Eh minsan yung mga manufacturer ng food gusto lang nila maibenta sa public yung kanilang food. So dapat hiwalay yung food, hiwalay yung drug kasi mas complicated yung drugs, 'di ba? Yung food dapat gumawa kayo ng isang group na sa food kasi yung food pati-test lang ninyo para maibenta nung syempre yung ating mga manufacturer ng food, some of them are small, micro and medium enterprises na importante sa kanila na kung may na process silang food mabenta agad nila. Tapos paghihintayin nyo ng 3 taon di wala na, lugi na yun. Oo. So, pakisabi mo sa boss mo, dapat ihiwalay yung food sa drugs. Yung drugs, mas complicated yon. But yung food, otherwise, ibigay na lang sa iba yung pag-process ng permit ng food. Katagal-tagal eh. And that is really a disadvantage to our agricultural industry. Tapos ngayon, ito, drugs to, bibigyan nyo ng permit. Tapos gagawin ng private without the participation of the public sector. Pwede ba yun? Clinical trial to dapat kayo gagawa nito hindi private kasi may conflict of interest na sila supplier kayo sasabihin nyo na okay ang drug kahit hindi okay kasi ano nyo supplier yung supplier siya din ang nag-clinical trial siya supplier it will benefit him na maganda yung result ng clinical trial, di ba? Common sense yun so, dapat hindi nyo i-allow yun. Ba't nyo ginagawa yun? Sabihin nyo nga sa akin. Justify nyo sa akin yung ginagawa nyo. Kasi ako nasa shock. You don't think there's a conflict of interest? Sumagot ka, Director. Madam Senator, yung pong role namin is monitoring nung kinokonduct na field trial. Hindi po kami ang actual na nagko-conduct. Sila din na mag-field trial. Di kahit unsuccessful ang field trial, sasabihin nila successful. Kasi para magka-negosyo sila. Kasi ako, negosyante din ako Alam ko But I don't do it. Katulad nyo, ang yaman-yaman nyo namang kumpanya. Bakit nyo pati-pati ito, papatulan nyo? Kinurap nyo yung bahay Nagpakurap naman ang bahay. On July 8, 2022, approved na po ng government ng Vietnam. Ba't nakalagay dito? Yung pong nakalagay na June 23, 2023, yung nationwide marketing authorization. Kasi po pagkatapos po ng CPR, nagkaroon po ng large-scale commercial trials. At kayo nagmamadali dito. Mag-field trial, 60,000, nag-import kayo ng kay laki-laki. Bakit kayo nagmamadali? Di hintayin nyo. Hindi po kami hindi po kami Laki-laki na in-import nyo. Sabi ng dapat 60,000 lang. In-import nyo na 300,000 sa press release, 600,000 nga hindi kayo na field trial kundi gusto nyo na magbenta. ginagamit sa large-scale commercial trials. Bakit Kasi- po commercial trial?
Hindi ba ilang mag-clinical trial? O, bakit? Kasi po ni-require po yun na, Tapos pasasignin nyo ng waiver na kung may mangyari hindi kayo responsible? Opo, ma'am, yung pong waiver is a standard practice. Kasi po, ang nakalagay doon, hindi pwedeng ibenta yung vaccine sa iba. Nakalagay din po doon na may responsibility yung commercial farms na mag-report po at mag-monitor. No? Ano? Pa-correct lang sa FDA, sabi niyo po 60, 60 not 60,000, tama po ba? So I want to be clarified. I want to clarify what my statement was. In Vietnam, I read a clinical trial using the ASF vaccine. They only use 60 pigs. They use 60 pigs. So I don't know how many doses were made in completing the clinical trial. Around 60 lang po. Doses you will make kung 60. Then- Ikaw, Director. Then I want to continue, ma'am. What I said was the FDA approved the request of the BAI, and the number of doses that will be used for will depend on their clinical trial Oo. protocol naman. Sila nag-clinical trial yung private Tapos ang ikinuha 300,000. Oh, di bebenta na. Hindi Ma'am, ang- clinical trial yan. Tapos pinasasign nila ng waiver. Tama ba yun? If I may explain, ma'am, yun pong trials conducted in 6 different farms. Hindi po kami nag-conduct, nag-supply lang po kami ng vaccine. Sino nag-conduct? Ang kumukuha ko ng samples, yung may-ari ng farm at binibigay sa bahay, sila po lahat ang nag-test. So yun po yung sinasabi ng minonitor nila. Hindi po kami yung nag-conduct ng trials. Lahat po nung test were done by BAI. Sabi nila, hindi nila kayo daw ang nag-conduct Hindi na malaman kung sino ang nagtuturuan na kayo Yun po yung sinasabi nilang sila yung nag-monitor. Kasi po, sila lahat po yung gumawa ng test. Ang nagsusupply ho ng samples, yung farm owner, kami lang po yung nag-administer ng vaccine. Meron pong 6 na farms sa Luzon na Anong protocol? we can show you po, ma'am, Okay. yung The list of the farms that Opo, you gave to? we can. Okay. Ma'am. Sabihin mo na ngayon, Opo. ililista ko. pakita mo siya. Ma'am, ito po yung Certificate of Product Registration. We can show it to you. It was issued on July 8, 2022. Yung pong Yes, Mr. Reaño. No, I'd just like to clear out, no. Yung farm, kanino nag-request? Kasi you have to ask a special permit, to get for a farm para sila maka-import for their own need. Secondly, sa field trial, as a product registration, may nakasulat dyan na ilang countries na ang gumagamit nito besides doon sa manufacturer. Kasama yan sa questionnaire, if you register a vaccine. And then, marami pa yan na rules. Anong sinunod nyo dito, APHIS? Kung sinunod mo ang APHIS rules ng US o standard ng Europe, marami kayong dapat sagutin dito sa pag-approve na to ng bakunang to. willing po kaming sumagot if you give us the opportunity para maintindihan po ng everybody. Kasi Yes, po, that's why. ang problema po yung trials are confidential. Kaya po kami hindi makasagot. Pero if you guys give us the opportunity, maintindihan niyo po lahat. Pwede. Kasi po yung data kay Malaman na the trial has not succeeded. Bakit no ma'am. common knowledge yung trial No, my question is, did BAI allow the special permit to be given to this farm? Sino-sino mga farm yun? Sige. Madam Chair. Ibigay mo listahan. Sabihin mo na. Why don't you read it? Madam Chair. Yes. Yes. Madam Chair, Rosendo. Bali, nag-conduct ng provincial lalawigan ng Pangasinan, no? The provincial board nag-conduct ng investigation dahil may nalaman nga na may trial sa Pangasinan. Hindi na-inform kasi ang provincial vet and ang regional director ng trial. Nandito na yata yung regional director at yung provincial vet eh. So, matanong natin kung anong nangyari dun sa Pangasinan. Kung Madam Chair, Fate Farms. Saan yun? Madam Chair, i-point out ko lang po, yan po yung large-scale commercial trials. Saan yung Fate Farms? Saan lugar yun? Nandyan po, nakalagay. Wala Okay. Walang address. Makita niyo po, Your Honor, sa Negros Occidental po yan. Negros. O yung B4 Farm. Saan? Sa Negros Occidental din po. Puro Negros Occidental to? Hindi po, iba-iba. Oh, yung Sunjin Genetics. Saan yun? Sa Rizal po. Central Farm. Saan yun? Sa Negros Occidental po. Wilco Farm.
Sa Gensan po. Mama Leeds Agricultural Farm, Sa Gensan po. Pilmico Farm, Sa Tarlac po. Palangan Integrated Farm. Alang Saan yun? sa Misamis Occidental po. It doesn't add up with the present. RC Naranjo Cagayan de Veterinary Oro. Clinic. Veterinary Clinic na to, hindi na to Cagayan farm de eh. Oro. Ano, kanino to? Saan lugar to? May farm po sila. Cagayan de Ano? Oro. Cagayan de Oro. Bibiana Farms. Sa General Santos. Jensan Valley Stock Farm. Jensan din to. BC Valle Farms. Sa Zambales. Porky's Choice. Sa General Santos po. Chulipig Farm Corporation. Sa Negros Occidental. VetServe. Sa Bulacan po. San Miguel Foods. Sa General Santos po. Meron ba silang farm sa General Santos and San Miguel? Ha? General Santos? Alam ko ang inano niya ba, ano? Davao yung recent, di ba? Davao Occidental, di ba? Ma'am, Yes. thank you, Madam Chair. Morning. Meron kaming position paper tong Pork Producers Federation. Ako bilang chairman, saka si Mr. Roland Tampago ng Ano? as president. Guys, Man Briones. Yes. Thank you, ma'am. Nandito na ba yung 300,000 vaccine? Ito, may listahan sila binigay. Yes po, may listahan po kami. Accounted po lahat yan. Counted. Apo. Report po sa BAI at saka sa FDA lahat ho ng ano. Yes po. Kasi may report na Yung pong hawak ni may mga bakuna na binebenta eh. So, hindi pa tapos yung ating trials. Hindi pwede Then, magbenta. nabibenta illegally o patago. Sobrang delikado yan sa ating ag-industry. Opo, if we may point out po. So, dapat masigurado natin at maimbestigahan kung totoo nangyayari yan. Kasi yung testing natin initially, ang alam ko, Parang mabigay kinig. parang sa piglets lang for 21 days na hindi na challenge. Yun ang initially alam kong test na ginawa. So parang sinasabi effective lang sa partner. Ang kailangan natin, yung bakuna, maging epektibo sa mga inahin at saka sa mga matatanda, yung mga bulugan, bor. Dahil yun ang unang-unang dapat nating masigure, maging mabakunahan at hindi tama ng ASF kasi yun ang magpo-produce. And then, ito ba na-challenge nyo? Let's say, for example, sa number of days, hindi tinatamaan. Pero pinapasukan nyo ba ito nung may sakit na hayop o baboy para malaman kung talagang epektibo yung bakunang ating ginagamit? Kaya po meron yung large-scale commercial trials para ma-simulate yung farm situation na halo-halo ho yung kaya po meron yung large-scale commercial trials. Sa Vietnam po, nag-large-scale commercial trials sila, 550 farms, 600,000 pigs ho. Yun po yung intention dun sa inimporta, large-scale trials by large farms. Para makita po, iba ho kasi yung clinical situation sa testing at saka yung nasa farm na. Yun pong lahat ng farm na kumuha sa amin, makikita nyo, some of them the biggest farms in the Philippines. They have a different list from the list you submitted eh. How come the lists are different? Yun po yung phase 1 po yung sa kanila. Yung phase 2, phase 1 and phase 2, Ba't ka magpe-phase 2? Ngayon pa lang nagpe-phase 2. Iba. yun nga po ma'am, kaya po pinapaliwanag namin, iba pa po yung commercial, large-scale commercial farm You're trial. doing it. Are you BAI? Kumpanya ka eh. You're not supposed to do that. The government should be the one to do that. Bakit ikaw ang nasusunod? Hindi po kami Clinical trial, phase 1 and phase 2. Ikaw ang nasusunod, hindi sila. May hindi nila alam. Iba yung listahan. Alam nyo, kayong mga negosyante, hintayin nyo na ma-approve sa Pilipinas and then tsaka kayo magnegosyo. Huwag nyong negosyohin yung clinical trial. Hindi for business siya. Ma'am, ang protocol po kasi ng FDA, normally ang nire-require lang phase 1 trial. And then they consider for approval yung CPR. Kami po, pinag-require pa ng phase 2. Kaya po sila nag-issue ng special import permit para nga po makapag-commercial, large-scale commercial trials.
Bae lahat yun. So lahat ng trial na ito, alam ba ng BAI? Ay, Director Limson, alam ba ma'am ng BAI yung lahat ng trial na Yes po. alam nyo? Opo. Namomonitor nyo? Monitor po kasi kami po yung nagtitest ng blood samples na sinasubmit ng farms. So explain ko lang po ano. Private ang nagtatrial, kayo ang nagmo-monitor. Hindi ba conflict of interest yun? Yung supplier ang nagtatrial? Eh, supplier sila eh. Ma'am, yung participating farm po mismo. Eh, supplier sila eh. Sila may listahan, sila kumukuha ng farm. Tapos eh, ano susunod sa inyo, supplier eh. Ma'am, pwede magtanong lang. Yeah. Pwede bang malaman kung paano yung kinuha yung results na para sabihin na effective yung... Sinabi nyo na bang effective, hindi ba? First trial. Sa first trial, effective. Yung tungkol sa effectiveness po, kina-qualify po namin, that is only in terms of the ability of the vaccine to produce antibodies. Pero hindi po namin sinasabi na pag in the face of halimbawa may sakit, that it will be effective because it entails challenge trial. Okay. So, based on this, ang pinagbasihan nyo lang ay antibody titer after vaccination. Yes. Okay. My second question is this. If that was the case, how long is the maternal antibody persist in the piglets when you vaccinated this? Okay, sir. Dun sa first phase po kasi that was only for a month kasi yung ability to produce antibodies. Kaya po nagkaroon ng phase 2 para po it lasted for 4 months kasi ang claim po ng manufacturer is the antibodies will last for 4 months. Kaya po yung second phase trial, it lasted for 4 months para po ma-monitor ng Okay. antibodies. Kung 4 months, my next question is this. We are basing it on, do we all know or do we agree that the higher the antibodies will definitely protect the animals? Do you agree? Sir, it's not, kumbaga sir, kasi that will, kailangan nga po dyan para mapatunayan na that it will protect the animal pag nagkaroon po tayo ng challenge. Okay. Di ba po? So it is a challenge. Accepted. Pero- Hindi natin kayang gawin. Opo, yes. Hindi natin kayang gawin. My second question. Tinanong ba natin sa manufacturer kung ito ay nagamit na o natin sa ibang bansa? Liban sa Vietnam. Kasi sa ano nyo pag nag-a-apply ka ng application ng bakuna, tinatanong yan, what other countries uses this kind of vaccine? Pwera dun sa manufacturer. Hindi, dito ko Indonesia may nilagay. Sir, so far, yung time, ang nag-import na from them is Dominican Republic. Dominican Republic. Hindi po namin natanong ang Dominican. Ma'am, medyo matagal din kami sa bakuna, no? Siguro 30 years. And I have visited a lot of laboratories and all the trials. Ang ginagamit namin, APHIS from the start. Ang gusto ko lang malaman, kung yung protocol ba natin, doon sa regular, di ba nag-register naman kayo ng hog cholera? Am I right? Doon sa hog cholera sa pagtitest nyo, nakita nyo ba yung kailan nag-i-start ang kanyang increase ng antibodies once vaccinated? Have you tried to say that na after 3 days, ito na yung dami ng antibodies. After 7 days, ito na ang dami. Have we tried that? Sir Joe, yung pong kiniklaim is ability of the vaccine to produce visible o antibodies after day 7 ng initial vaccination. Okay. May next question. Meron ako nakita sa inyo. Hindi ko kasi out of touch na ako, no? Explain nyo nga sa akin ang difference ng HAD50 sa TCID50 at saka sa PFU Unit 50. Paki-explain nga sa akin difference. At anong ano niya? Sir, we have to refer you, hanapin lang po namin yung aming ESF na introduce. Reynaldo de la Peña po, siya po ang Chief ng Veterinary Laboratory Division po ng Bureau of Animal Industry. Good morning po, Madam Chair. Yung pong difference ng HAD po, Yeah, HAD50. Nabasa ko eh. TCI Out of touch na ako. TCID50. TCID at saka PFU. With regard for sa ASF vaccine, ang ginamit po na na titration method is hemadsorption. So pwede naman po, applicable naman po yung TCID50. Pero mas effective po yung HAD. Okay, kung effective, paano natin siya bibigyan ng equation? Like katulad ng sabihin natin, ang PFU unit na 0.7 is equivalent to 1 of TCID sa P50. Paano natin siya i-compare?
Ilang HAD ang kailangan ko para maprotektahan ko, magkaroon ako ng antibody level na mapoprotektahan ko yung animals. Dapat meron silang study niyan. So in case po ng ASF vaccine, ang applicable po talaga yung HAD. So for HAD po, ang immunizing dose niya po is 3.50 HAD. Oh, Ay. ilan equivalent yun sa 3.5. TID? Doc, hindi ko po kasi kailangan po ng extrapolation yun po yun para mai-compare siya yung equivalence niya sa PFU na sinasabi nyo. So yung PFU po ay hindi po siya applicable sa African swine fever virus. Bakit? According po to sa Iba ba ang- scientist na nag-develop. Iba bang pamilya ang hog cholera sa African swine fever? Opo, magkaiba po. Pestivirus po yung pestivirus po yung Oh. yung classical swine fever po. So wala pa tayong basis kung ilan yung protective level in equivalent to TCID. Ang sa hog cholera po is depende po sa klase ng bakuna. Sa hog cholera po is TCID 50 po yung karamihan na doon. Ganun din sa HAD, 50 rin. 50% dapat affected, magkaroon siya ng immunity level. So usually po kung equivalent sa PFU po sa TCID 50 or sa HAD 50, ang pinakaano po yung at least 3.5 or 3 TCID 50 or HAD 50 or PFU. Pare-pareho lang po siguro 'yon. Anong protocol gusto raw nila malaman in layman's language? Mhm. Paano ba 'to nakakaprotekta? Kasi sinabi niyo wala pa kayong protective testing Protection testing, di ba? Protective level. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na it's not the higher the antibody na magtatrabaho o magiging protective ang isang bakuna. It doesn't follow. Pwedeng mababa ang antibody titer mo, pero mataas ang protection level mo. I would like to take note of that. And that has been tested sa Europe. Kaya ako sumama lang dito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na napakadelikado ng ginawa natin na to. From the start, it is very, very dangerous. Kasi pwede ka naman magantay ng ibang bansa, gumamit eh. Secondly, isang question ko sa inyo, meron na ba kayong testing na merong alternative host tong ASF? Like FMD? Meron na ba kayong nakita na alternative host? Siguro po, sir, isa lang po. Sagot. Alternative host. Alternative host po. Kailangan po talaga sa host animal siya. Oh. Host animal siya. So yung pong sagot po dun sa tanong nyo na ano lang po ba yun? Yung una yung tanong. Hindi, yung protection kasi, ganito yan, explain ko sa inyo. Siguro, bihira nakakaalam. Na yung FMD, pumutok yan sa England, sa baboy ang carrier, tupa, ship. Unexpected carrier yon. Kaya ako tinatanong, dahil patay na lahat yung baboy kung wala siyang alternative host. Island by island tayo. Di ba? Napipigil natin yung ibang diseases. Naalala ko, gagaling na ng bae sa quarantine system. Bakit hindi natin baboy lang katulad sa amin, ubus na baboy. Di ko magalaga kami ng baboy. Di wala nang, ang gagawin na lang ng gobyerno, ayusin yung quarantine system. Di ba? Pakisabi kung mali ako Yun lang inaano ko sa inyo Kasi this is for the industry. Number 3 question, as a businessman, how much is the cost ng bakuna nyo? Per piglet, per dose. Pwede bang pakisagot? Market price, Cost reimbursements po ang currently nun po namin. It's 488.88 per dose. per dose po. Now, pakibigay nga sa akin ang viability kung yan ay gagamitin sa inahin at sa piglet. I just want to ask this question. Kasi sometimes i-consider mo to Bakit mo ibibigay kung malulugi lang yung farmer ko? Pera pa yan Wala pa tayo sa protection level na mabibigay nila. Yung ibang bansa hindi ginamit. Yung US, inalis nila sa kanyang registry yan. Sino tayo na sumusunod lang sa Amerika sa APIS para hindi sundin to? It is just a simple question as that one. Thank you. Sa totoo lang, Madam Chair, malaking additional cost yan sa aming alagang baboy. That will cost us 5 to 6 pesos per kilo. Kung mag-alaga ka up to 100 kilos. Alam naman natin yung backyard, minsan merong 80, 85 kilos, binibenta na yung So, magre-range yan 5 to 6 pesos per kilo. Yun kung ano ba yan, retail na ba yan o direct sa manufacturer, baka mas mahal pa pagka sa mga dealer. Kung 2 dose yan, medyo malaki ang cost produce. Yun yung cost to bring it here
lahat yung gastos kasi maliit na batch lang po itong in-import. No? Ang problema po kasi dito is this is a live vaccine, attenuated vaccine. No? Special handling po ang required. No? Oh, tulad yan, sinabi mo, attenuated. O, ang tanong ko sa'yo, may testing na ba kayo dyan tungkol sa kung ito ay may shedding o wala? Meron po, kompleto po. If our independent ASF expert to explain ho yung results ng testing, including yung issue ng shedding. Okay, maganda yun. Opo. May isa pa akong question. Yung bang mga ASF pare-pareho, isa lang yan o maraming strain? Doc, Gusto ko lang malaman kasi hindi ako aware masyado rito eh. yun pong available. Yung mga ASF dito, pare-pareho ba sila? Katulad ng FMD, may Philippine strain, may kung ano-anong strain. Ito bang ASF natin, pare-pareho? Yung nasa Vietnam, nasa Pilipinas? Your Honor, if I may be allowed. Yes. Ang genotype po ng available dito na present sa atin na nakita na is yung type 2. Yung Georgia strain. Now, as far as kung ano-ano yung mga strain, hindi pa po napag-aralan natin yan dito, but they all belong to genotype 2. So just like hog cholera na sinasabi nyo, di ba? So maraming strain ng hog cholera, but the vaccine for hog cholera are all effective. Di ba? Meron tayong Chinese strain, meron tayong iba-iba, yung pinasok ninyo galing sa Eastern Europe. Di ba? Pare-pareho yun that will work against hog cholera. Ngayon, itong strain na nasa atin, yung bakuna na tinetest natin, is specific for Georgia strain. Pero wala pang formal na pag-aaral. Okay, kung ganoon, since alam mo pala yung genotype 2, may isa akong question. Pakibigay mo nga sa akin ng phylogenetic groupings nito para makita ko similarity at saka identity ng mga strain na yan. Para masabi natin na meron siyang relasyon, may protection level, meron siyang probability to mutate and everything. That's by request lang. Opo, pero yung po nga sinihingi nyo na strain, no? Wala pa nga po tayong formal na published na pag-aaral na ginawa po. Pero meron tayong genotype, alam natin kung ano siya. Opo. Kung alam natin, di sa phylogenetic grouping, may grouping mo siya. Sabi mo sa kanya, sa akin type 2. Sige, sino-sino yung nasa type 2? Gaano siya kalayo doon sa bakuna? Di ba? Halimbawa, ito si Congressman. Kamag-anak niya itong malapit siya doon. Ako kamag-anak niya pero malayo ako sa kanya. Di ba ganun yata yung phylogenetic grouping? Opo, kung hinahanap niyo po ay homology ng mga different strain, yung nga po pino-point out ko na wala pa tayong formal na pag-aaral na ginagawa. Ngayon ginagawa pa lang po yan. I think sa the best of my knowledge, ginagawa po yan ng UP Los Baños at ginagawa rin po ng grupo na nasa CLSU. And then, bakit tayo gagamit kagad ng produktong ganyan? Kung hindi pa pala fully studied. We're risking the whole country, the whole industry, wherein there would be a simpler point of view to help our farmers. Trabaho na sana ng gobyerno natin na ayusin yung quarantine system lang. Na yung libre ng island, o di sige, magtuloy kayo dyan, o lugar nyo, o kontrolin na. Based on your answer to me, na wala siyang alternative host, baboy lang. Katulad sa amin, naubos ang baboy. Ibig mo sabihin, kung mag-alaga kami after 1 year, kailangan ko pa magbakuna ng ASF? Does it follow? Can I have the floor, please? Yeah. Could I be Let's recognized? recognize Dr. Yeah, from Tuna, from Soin. Ma'am, gusto ko lang, let's go back now to the research. In order to attain yung import protocol, I mean yung importation, no? As in collaboration with BAI at saka yung FDA. I think nandiyan si Dr. De La Peña. Could you now please expound yung trial na ginagawa doon sa few animals, then in-enlarge nyo yan, dinamihan nyo. At ang alam ko, matatapos lang yung trial na yan by end of September. Di ba? So magkakaroon tayo ng result. Yan ang gusto naming makita ngayon. So that's one, no? So nangangahulugan, ma'am, na hindi pa tapos, no? I think at this time, tapos na. Now, ang tanong ko lang is Question ganito. ko, Doktor, hindi dapat yung supplier ang nagtatrial, kundi BAI. BAI, ma'am. Sino yan? Hindi yung supplier ang nasusunod sila Ma'am, that's why I'll go ahead, Mali no? yun Okay. There's conflict of interest Oo. doon Kasi pag supplier ang nag-trial, di syempre sasabihin nila okay yung trial nila. Kaya, ma'am, Dapat sila- BAI yun. Bakit yung pinayagan ng supplier ang mag-trial? Ngayon, ma'am, sila, we always ask them to report sa NACADSE, no, yung association ng committee, advisory committee on disease control and emergency, at saka sa amin sa PICAF, no. In-invite namin sila to explain. But yun ang sinasabi. Matatapos lang yung trial, end of September, and yung total study will result, ibibigay nila by October. So, ibig sabihin, without it,
there should no be an issuance of import permit or special permit. Sabi nila 3 trial. Oh ma'am, pero hindi pa 3 tapos. trial. Oh. So hindi pa tapos yung Hindi pa. second. So so hindi mag-i-issue ng import permit. Exactly Oo. ma'am, that's what we Oo, want. eh, No? ang nawo-worry ako, ba't ang trial, ang nasusunod yung Yeah. supplier. Hindi Yun lang ang ngayon, ma'am. question ko. Kasi Ang- parang there's Ma'am, conflict hindi of lang yon. interest din. Ang worry namin, bakit nagkaroon ng 300,000 doses sa market? At ito'y ibinenta. Ibinenta yan. No? That's why there was a waiver. May waiver eh. Na pag Madam Chair. bumili ako, ibig sabihin, I'm taking all the risk. No? So, may waiver eh. Kaya ang suggestion ko sana noon sa bahay is to monitor sino yung mga bumili. Let's have a list on those customers na bumili. Pagkatapos, Dapat bumili ang bai, tapos nag-trial siya. Hindi nyo pa bibiliin yung supplier. Ba't supplier ang bibili? There's something wrong here. Diba? Madam Chair, Hindi dapat magbenta. if I may be heard. So ma'am, hindi dapat ibebenta because special permit lang ito. No? Pero If I may ibinenta be- niya. No, Opo. ibinenta. Ma'am, for the record, hindi po kami nagbenta, ma'am. In fact, kung sinasabi niyong may ibinebenta, subukan niyo hong bumili kung may mabibili kayo. Sa Ina- amin, Can you Tapos please, binigyan mo malalaking kumpanya, hindi Oh. mo binenta, binigay Opo. mo. cost reimbursement po kasi, Ako ma'am, naman. yun. Ah, ma'am, hindi po makakapag-trial testing ng 300,000 doses na sasagutin lang ng isang kumpanya. Hindi naman po charity yung ano, no? okay, ito lang ang tanong ko. Ang punto ho doon is, Oh. it Hindi, was the farm- tanong ko, sagutin nyo lang. Can you now account where is that 300,000 doses? Yes. Oh, yeah. Sir, we will Oh. give you a list Oh. if you can access from the chair and you can inspect our warehouse kung gusto niyo. Nandun lahat po. Lahat po accounted for with the BAI. 300,000 yan ha? Doses? Yes. Okay. Yes. You can Okay. check anytime. Oh, meron lang sila. Nepal, Kantipur Vet Distributors PTV. Pati po yung Serbia at Ukraine may order na ng vaccine ng AVAC ASF. In fact, ito pong weekend na to, we had delegates dun sa conference organized by AVAC. Pati po yung China nagpadala na ng delegation and they are negotiating to buy supplies of the vaccine. No? Siguro po kung dangerous yung vaccine, na kagaya ng sinasabi nyo, hindi o-order itong mga bansang ito. Pero we have to go to clinical trials, not Opo. 3 beses. And ako, ang sinasabi ko, dapat hindi kayo nagki-clinical trial, dapat ang BAI, kasi kayo ang independent. Hindi pwede yung supplier. Siyempre, pag supplier ang nag-clinical trial, bias na yung supplier. Ma'am, just for point of Oh, clarification po. Alam mo, pare-pareho tayong negosyo. Huwag mo akong kumbinsihin dyan. Ako, Opo. kita ko na yan. Ma'am, Oh, sinupply... siyempre ikaw, gusto mo makabenta, aayusin mo yan. Ang sinisisi ko, itong BAI, bakit sila papayag na ang magki-clinical trial supplier? Ma'am, Bakit dun kayo po- pumapayag? Ha? Mali yun eh. Dapat gobyerno ang mag-clinical trial para independent. Hindi yung supplier. Miski ako ang supplier, aayusin ko yung clinical trial na yan, di ba? Ma'am, may question lang ako. Sino ba nag-issue ng waiver? BAI o KPP? Kasi sa experience namin, normally, pagka meron ka ng report sa ang inilalagay mo dyan, normally walang bayad dyan sa pagpapatest sa isang farm. Pero ito, all the requirements, tatapusin muna yan ng BAI. Which palagay ko naman, nagawa nyo. Natapos nyo. Ngayon, pagbibigay mo ng waiver, ang nakalagay lang sa waiver doon ay babayaran pa namin pag kami namatay dyan sa hayop na yan. SOP yan ha. Pero hindi ko alam kung ano yung waiver nyo. Hindi ko pa, eto kabibigay lang, pero hindi ko na binabasa. Dahil mas alam nyo dapat to. Ang ngayon lang ako nakakita ng waiver na ginamit mo na farm ko sa testing mo. Kung namatayan ako, wala akong sagutin sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng ganung klaseng kondisyon. Sa tagal, at sa bawal bang sa tagal kung hindi lang yata 30 o 50 baksin ang natawag dito, nairehistro ko sa BAI. SOP to eh. just to respond po, no? Oh. Yung phase 1, phase 2 Hindi. clinical trials po, no? You have to, you have to address the chair. Mr. Chair, can I request for permission to respond? Madam Chair. Then, Madam Chair. you cannot respond directly to a person who is responding to the chair. Because Senator Tol, they're talking of very technical terms na miski tayo hindi natin naiintindihan. Ang point ko lang, when you make trials, it should be the government. It's not to be the supplier. Bakit nyo pinabayaan ng supplier ang mag-trial? Bias ang supplier. Siyempre gusto nila magka-negosyo.
Iaanuhin nila yung clinical trial. Kayo dapat, kaya nagagalit ako sa BAI, ba't nyo ginawa yan? Mali yan eh. Mali yan. Oh, mali yan. Hindi tama yan. Kaya ako, hindi ako common sense. Dapat ang nag-clinical trial is government, di ba? Kayo mag-a-approve eh. Kung okay yun o hindi, bakit ang mag-clinical trial is supplier? Oh, ano ba relationship nyo sa supplier? Bakit tuwan-tuwa kayo sa supplier? Ha? Doon kayo sa government nagsaserve eh. Hindi naman sa supplier. Kaya kayo naandyan, you are employees of the government. You should be employees of the government and you should protect the people. Ha? You should not protect the supplier. Ngayon, kung makapasa yung kanilang produkto, then that's the time. Oh, then the public can buy from them, but not before. May I just respond briefly? Madam Chair, we did not conduct the clinical trials. Meron pong independent farms na may sariling, kami po kasi wala po kaming farms. You cannot go direct to the farms at kayo magko-conduct ng clinical trial. BAI should do that. Opo, Ba't nyo ginagawa yun? hindi po ma'am, Ba't kayo nagmamadali? nag-supply lang po kami ng Ay, vaccine ba't ka dun sa magsusupply? farms. Bawal pa yan. Yun nga po para Bawal matest, pa yan eh. para matest po For ng, clinical trial lang yan ng BAI eh. Bakit kayo ang magsusupply? yun po, sa amin po, Sinasabi nga nila, tama yung sinabi nila, pasasign ninyo ng waiver. Eh yung waiver na binibigay ng gobyerno, pag napahamak sila, babayaran sila ng gobyerno. Baliktad yung waiver mo eh. Nilagay mo sa waiver mo na wala silang claim kung ano man ang mangyari sa kanila. Eh kasi private yan. Wala naman yun sila, po hindi kasi sila yung government. standard protocol po. Pag, Standard kaya po protocol trial ninyo, siya eh. pero hindi yun ang standard protocol Opo. dito sa gobyerno. Diba? Yun po, Madam Chair, we did not own the farms po kung saan nag-test. Meron But pong you mga cannot farm do that. owners. You're not allowed to do that. We The merely government should be the one to do that. Hindi, you cannot go directly to the farms and then magki-clinical trial kayo doon tapos pa-waiver nyo. Bawal yun. Wala pang permit yung produkto nyo eh. Why are you selling it to the farms? Diba? ay, hindi po namin Bakit tayo magki-clinical trial? Di ba itetest natin kung okay yung vaccine? Ba't kayo didiretso? Okay. nag-supply lang po kami nung I mean, I don't know, vaccine. No? but common sense. You cannot supply vaccine because it is not yet approved by FDA. Pero po para dun sa clinical Kaya trial ka lang nga po. mag-supply. And BAI should do that. You should not do that. Yes. Kasi pinipilit nyo. Naiinis na ako eh. Kaya ayoko na mag-comment eh. Pinipilit nyo ako mag-comment. Naiinis lalo ako. Thank you, ma'am. Okay. Kasi kaya medyo malaki yung duda. Large commercial trial eh. Iba ibig sabihin ito? Parang anong nangyari, large commercial sale ito eh. Kasi sa laki ng takot ng mga farm sa ASF, talagang pwedeng pumasok sa ganito eh. Lalo na kung makukumbins nyo na ito ay epektibo. Pero hindi pa naman approved. Yun ang problema. Ay napakaraming lugar. Paano kung sablay yan? And then biglang yan ang naging dahilan kung lalo tayong magkalukuloko. So, and then may bayad. And then walang sagutin yung farm. Ibig sabihin, nagbigay ng waiver. Ibig sabihin, okay lang. Nagtitake sila ng risk. Ang ibig sabihin doon, hindi na mukhang binabakunahan na nila lahat ang kanilang alaga. Which is, hindi pa naman dapat dahil hindi pa approved. At ito yung walang pagkakaiba doon sa nangyayari sa avian flu. Napakarami nang nagbabakuna ng AI nang wala pang ina-approbang bakuna ang BAI or FDA. So, ibig sabihin, talagang kami natatakot sa nangyayari. Even sa poultry sector. Yan isa rin dapat maimbestigahan. Napakarami nang gumagamit ng AI vaccine. Which is, matagal na natin sinasabi, madaliin natin ang pag-approve ng AI dahil alam namin na may mga taong gumagamit na ng AI vaccine. Ito rin ang nangyayari sa ASF. Dahil malaking takot ng mga racers. So, wala kang pagpilian Paano kung may tamaan? And then nagbabaka sakali. Iba-iba pa yung AI dahil yung AI may mga approved vaccine sa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali. Ito, walang malinaw. Pero delikado pa rin yun. Mabuti kung yung ginamit na vaccine dahil illegal, ay yun talaga yung tamang gamitin. So dapat madali natin yung nito. Hindi pinapayagan yung clinical di dapat talaga maliit na portion lang dahil kung sumabog man, hindi kalat. Ito parang ang mangyayari.
pag sumabog yung palpak yung yung vaccine, buong Pilipinas meron na. Pwedeng i-clear ko lang. Can I ask the Department of Justice to comment na legal ba yon na walang permit, magdidiretso na sila sa mga farms? Madam Chair, perhaps after having heard from Congressman Briones, it would appear that the clinical trials are being done as a disguise to have a commercial inoculation of swine-affected pigs, and perhaps FDA laws would be involved here. DOJ, can we do a clinical trial without approval, pre-approval? If you recall, during the COVID-19 days, before you conduct a clinical trial, you have to follow a separate standards, the number of patients to undergo clinical trial. I recall here during those days, yung DOST conducted a clinical trial somewhere in Santa Rosa just for 9 patients. Isang taon, hindi pa lumalabas yung results. So medyo matagal po yun, Madam Chair, and to I'm not a scientist nor a doctor, but nasal swabs from the swines would likewise be needed. So nasaan na yung resulta nun before a permit can be issued? How many swines were inoculated? Ang pagkakaiba nito sa tao, yung tao merong placebo. Dito walang placebo. Hindi naman may isip ng baboy kung yun talaga yun yung sinaksak sa kanya. So there is a placebo trial for human beings which is different from swine. So again, I think kung may violation ng FDA law. But yung FDA siguro dapat ang involved dito. Paano ka magpapapasok ng vaccines, ng gamot, ng walang permit ng FDA for a small universe of swines and piglets. Kasama na rin yung bagong panganak na inahin. So limited lang dapat po yon, and under the microscopic eyes of FDA in collaboration with siguro DOST, hintayin yung resulta. Kung may resulta, at saka pa lang maglalabas ng preliminary report kung po pwede itong i-propagate. Hindi naman po yung biglaang buhos na napakarami na kagad na bakunang isasaksak. Hindi na natin alam kung ano yung epekto nun because we're dealing with viruses. Ma'am, Madam Chair, for the record, tinigil yung, I just heard the report, yung Department of Health, tinigil na yung bivalent vaccine. At 300,000 plus yung bakuna natin galing sa Lithuania, tinigil muna kasi iba raw yung epekto ng bivalent vaccine pagkatapos ng COVID natin. So, in-stop muna ng Department of Health. Ganon ka seryoso yung pagtingin dito na pag may epekto pa lang, although we're referring to human beings, pwedeng i-stop. Ito, wala nang nakatingin kung ano nangyayari. So, perhaps FDA should be involved, at you should be involved, and pwede kayong kasuhan dito ng negligence na rin for not performing your... Paano nakapasok yung viruses dito na gagamitin for trial purposes? Was there a directive coming from FDA that would allow clinical trials here in the Philippines? How long will the clinical trials last? When will the clinical trials be done? Under whose auspices or supervision? So kung wala, parang nagte-testing lang tayo rito with violating our own FDA laws right under our noses. So dapat po siguro gawin ito ng tama, Madam Chair. And we're going to allow the Department of Justice to answer. Was any law violated? Were there laws violated? Sir, the Department of Health, FDA, requested the DOJ to render an opinion on the regulatory jurisdiction over veterinary drug product. So in May this year, we released please allow me to correct, that's not department order, it's DOJ opinion number. Wait lang po, sir, check ko. It's not department order, but it's a DOJ opinion number 15, series 2023, May 5, 2023. In this opinion, we upheld the jurisdiction of the FDA over in the inspection monitoring of drugs, veterinary drug product. So basically, nagkaroon sila ng MOA noong 1991, entered into between DEN, BFAD, and BAI. So ngayon, parang na-revalidate to, nagkaroon ng JMC or yung Joint Memorandum Circular. Can you provide the committee a copy of the Yes, sir, I will, circular sir. that you're citing? Sir. So, jurisdiction is FDA. Yes, sir. So, ma'am, So, with your permission, we can ask FDA kung nag-exercise sila ng jurisdiction. Is FDA here?
Yes, nag-exercise kayo ng Thank you, jurisdiction? Chair. Did you Yeah, comply with the JMC? Yes, we complied. In fact, the BAI was aware of the FDA regulation. Thus, on December 2, 2022, they wrote a letter to DG Sakate that the ASF vaccine from Vietnam is safe and protects animals against ASF virus. So there was a determination. Director Lim Sam po. And on June 23, 2023, upon the request of BAI, we issued naman po a permit to the Mr. Juan Carlos Robles po of KPP Power Commodities Incorporated. Permit Approval to? po of 6,000 to import po. To import. Only for field trial. Field Only, trial. not for commercial use po. So, were the Meaning not to be trials sold po. conducted under the supervision of FDA? Opo. Meron? Meaning po, yung they So, submitted clinical banggitin trial ko, narinig mo protocol. na yung sinabi ko, nagkaroon ba ng nasal swabbing ng mga baboy na, kayo ang nagsaswab, nasa inyo yung records, meron? Can you provide this committee a The copy? design po of the clinical trial protocol which specify po those procedures. So, was that complied with? That That protocol? that is for the monitor to determine po and the sponsor to Ay, answer matalaga. and the principal investigator. Let me explain So, the po. principal investigator is coming from where? The private That- company or the FDA? The monitor would be able to, the monitor it seems is the BAI po eh. Kasi tatlo Hindi, po yan FD. the sponsor, the principal investigator, Eh and kung the ganyan monitor kadali po. ito, Madam Chair, ang dali sana tayo nakapagpasok ng bakuna ng COVID-19. Kanya-kanyang trial na lang sa barangay. O mag-trial kayo dyan. Kumalap itong bakunang ito. Sige, pasok na. Di ba, ang tagal natin, emergency use authorization. Emergency use authorization, inabot tayo ng, tapos na yung COVID. Emergency use authorization pa rin tayo bago nabigyan ng final certificate, di ba? So, I think FDA, something is lacking here. Can you confirm that, Department of Justice? Ano ba yung dapat gawin? Pag nagbigay ng permit, o bahala na kayo mag-clinical trial dyan. Di ba may mga laboratory specimen? Di ba may mga clinical trial results na supposed to be scientific, medical? Di ba? I believe, sir, the JMC, which revalidated the JAO. Joint Memorandum Circular. Yes, sir. Papel lang yun. So there's a Yung very science specific, nito, yes, sir. yung science. So I'm not very particular, apologies, sir, I'm not very particular with the volume or quantity that is allowed. But what I do know is that the JMC, which revalidated the JAO, has this, the volume and the quantity to which their jurisdiction. But I think the jurisdiction has been transferred pursuant to the revalidated JAO. Kaya ka pinwento, Madam Chair, yung University of the Philippines, nung mag-iimbento ng isang bakuna rin gamot, nakasama ang DOST sa Santa Rosa Hospital, 9 lang yung tao na subjected to clinical trials. For 2 years, siyam lang yung nag-undergo ng clinical. Ito, although we're not referring to human beings, nakapasok 6,000, bahala na kayo. Ganun ba nangyari dito? So tanong ko ganito na, 300,000 pa, nasaan yung resulta? Noong sabi niyo may field, field validation, where is now that scientific finding that would show that this is safe for inoculation? Wala. So kung wala, per babo yan yung 300,000 per injection. Swine A, ito yung resulta, sinwab namin. Swine B, ito yung resulta, sinwab namin. Swine B, medyo nagkaroon ng diferensya, nilagnat, ito yung resulta. Swine C, naapektuhan yung mga piglets. Swine D, namatay. After, meron tayong ganon? Madam Chair, may I have the floor? May I respond? In accordance with medical procedures. Swine D, sinunog na lang, pinatay. Swine E, sinipon, pinatay. Meron ba tayo nun? Madam Madam Chair, 300,000 po yung subjects natin dito. Mr. Chair, Madam Chair, I think Bai is about to answer. So, Madam Chair, Mr. Senator, yun pong for individual farms that were under the phase 2, meron pong grouping ng animals na for vaccinated and controls. And kung sino po yung naunang kinolektahan ng blood sample from day 0 hanggang matapos po yung testing period na 120 days, yun din po yung same animal na kinokolektahan ng dugo. So lahat po ng blood samples noon at saka po yung testing, may record po. So ang tanong ko po, may record tayo noon lahat. Meron po. So ang nakikita ko hong procedure sa ibang lugar, I don't know if this is done in our jurisdiction, nasal swab samples were collected from all pigs
at between 2 and 5 days. Pigs that were euthanized at 5 days, may challenge eh. Are you aware of the challenge? May challenge na tinatawag, and lungs were examined for the presence of macroscopic lesions in several lung lobes. Ibig sabihin, pati yung baga, tinitingnan. What is that? O dugo lang tayo. May nagsuswab sa baboy, tapos in-examine yung baga. Phase 1, iba. Sa phase Meron tayong gano'n, wala? Madam Trabaho Chair, nga lang Mr. yun. Senator, baka po ibang bakuna siya kasi ang purpose po ng study is to verify yung claim ng manufacturer na umaabot ng 4 months yung antibodies na kayang i-generate ng bakuna dun sa individual na animal na yon. So yun lang po yung tinetest natin kung talaga pong aabot ng 4 months. So, balikan ko, dugo lang ang tinest natin. Dugo po at kung meron man pong namatay na animal, kumuha po tayo ng tissues And then? na relevant. So, Tapos yung tissues po, tinest din po doon sa... meron mo ating- kayong pwedeng ibigay sa committee ito tungkol doon sa mga naging resulta nung Yung phase 1, iba sa phase. Ito phase 1, ito phase 2. Magkaibang ano eh. Talaga bang ang trial, iba yung phase 1, iba yung phase 2? Iba ang Yes. subject? Yes po. Yes po. Magkaiba po. Tama ba yun? ito po Madam mga Chairman. ito po mga doktor, Dr. Magdaraog, Dr. all of these are FDA or by ito sila po yung nag-supervise. Ang tawag po doon is study monitor. So all the results were gathered at nasa kanila po ito. Nasa BAI. Nasa office po. Madam Can Chair. we hear from Chairperson, Dr. Edna Sinaida Villacorte? Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Tolentino. In one of the meetings that we had with BAI, it was disclosed that the phase 2 trial was conducted because in the initial phase 1 trial, there were evidence of shedding of the vaccine. What do you mean by Yung that? shedding po is, it means it went into the other animals are exposed because the animal that was vaccinated shedded the virus through its yes. Nahawa? Na po. Lumabas Okay. po yung virus from the animal that were vaccinated. Is that good? It's not good po kasi vaccination, yung shedding po is one of our worries in a vaccination program. Yun ang findings nila. Yun po yung result, one of the results Ba't of the ganun ang initial. findings na nilabas niya na walang problema? Kaya po tinuloy nila into phase 2. In order But I to saw the report on phase 1, sabi niya walang problema. Madam Chair, can Madam our Chair, expert respond? No, you're biased eh. You're the supplier eh. We should ask the government. Madam Chair, he's an independent, he's not an No. employee of KPP. No. Ah. Consultant nyo, nakalagay doon eh. Baka gusto mo pang basahin ko kung ano relationship niya doon sa bahay. Naiinis ako eh. Consultant mo siya eh. O di syempre consultant mo siya. Di kontrolado mo siya. Sumagot sila. Can you continue? So yung shedding, how many percent? ano po, it was evident in some of the pigs that were tested. Hindi ko po alam yung detalye po ng mga percentages, pero the report that was given was there was evidence of shedding. That's why the phase 2 trial was conducted. What we were surprised is, together with the phase 2 trial, there's already a large-scale trial ongoing also, using the 300,000. So without the result of the phase 2, which is supposed to validate the results of phase 1, They proceeded with a large-scale meron na pong trial. large scale, which we were worried because we do not even know what will be the effect in the industry, and we already are doing it Mindanao, Visayas, and Luzon. Can we ask the FDA how many vaccines were allowed to be imported? For trial, ano nakalagay ba doon? For trial purposes? For trial How many? purposes. How many? 6,000 vials 6,000. consisting of 50 dose per vial. 50 to. Ito 300,000 ang pinag-uusapan natin. Kaya nga po, 6,000 times 50 dose, 300,000 nga po. Was there an expiry in so far as the permit is concerned? Kailan mag-expire? Baka ulit-ulit ginagamit. Ganon. Import ng import. The expiry po is 31 March to 2024. So next year, March 31 po ang expiration. And it's very particular only to one batch lang po. It should come from batch number 0723. So siguro we can check the vials. O hindi na trial kasi hindi pa tapos yung phase 1, di ba?
Tapos nandiyan yung study results. Yung pong Yung phase 2 results. ang walang result pa at that time. Wala pang results. Yes, but yun pong phase 1 trial, may ano po silang evidence na they would like to validate based doon po sa phase So they 2 would like to trial. validate, that's why they conducted a The second phase, phase. yes. But at the same time, there's already the large scale. Using a different universe. Yes po. Ay ano na yun, commercial vaccination. Ilan ang ginamit nyo dito sa phase 1? Ilang vaccines ang ginamit nyo sa phase 1? Madam Chair, pwede pong may I comment po. Ng phase 1 mo, ilang vaccines ang ginamit mo dito? Nakalagay dito, Pangasinan, isang farm, Batangas, isang farm, Quezon, isang farm, Tarlac, isang farm, Bulacan, 2 farm, Laguna, isang farm. Ilan ang ginamit mo dito? Sa phase 1 po, yung safety trial po na 10 times the normal dose para po or yung reversion to Sabihin mo na, ilan ang virulence ginamit mo dito? ay sa BAI po, sa laboratory is 15. No, I'm not asking. Nakalagay dito, participating farms in ASF vaccine trial. O, nilista nyo. Ilang doses ang ginamit nyo dito? Phase 1. Yung phase 1 po is Report nyo to eh. ha? Hindi alam. Ba't hindi nyo alam? Inimbento nyo to. Ba't hindi nyo alam ano yan eh? Ginawa nyo yan eh. Natanong ko lang ilan ang nagagawa dyan eh. Ayun eh. Parang yun eh. Hindi, pero ang lab niya, sa kanila alam nila dapat. Parang 30 po yung vaccinated, 10 yung control per farm po. So kung ilang farms po yun ita-times po dun sa Hindi ko lang po kagad kasi may phase 2 po yun eh. Yung phase 1 po nga po, yung ang alam ko po diyan 30 animals 20 yung vaccinated. 20 vaccinated, 10 yung control. Oo, 30 po, oo. Kung hindi pa ako nagkakamali. Single dose lang po. So if they use 30 Hindi. Wala alam. Pinabayaan nyo yung gumawa, hindi nyo alam. Ano ba yun? Madam Chair, pwede pong may ano lang ako kay Dr. Villaviña. Doktora, di ba, 4 yung kailangan natin na series ng test para ma-determine natin yung pwede siyang ma-approve ng BAI for commercial purposes. Yung una, yung purity, di ba? Ginagamit niya. Nagagawa niyo yun, nakikita niyo. Opo. No? Oo. Yung susunod, yung safety, yun yung pinagagawa niyo sa farm. Di ba? Yung napipili niyo yung farm. Is that right? Nung nasa amin pa po kasi ang regulation ng veterinary biologics, meron po kaming 3 evaluation. Ang una pong evaluation na ginagawa namin, yung registration documents. Pag pumasa na po doon, magpo-proceed po kami sa laboratory evaluation, which is po yung sinasabi ni Sir Yanyo na sterility, safety, and potency. And kung nakapasa na po doon, saka po kami magpo-proceed doon sa field trial. Sa field trial na ang requirements po namin is at least 3 farms, and per farm at least 100 animals yung vaccinated. So yun po yung yung 3 evaluations po na to, yun po yung ginagawa namin ng Bureau of Animal Industry bago namin, kung makapasa sila sa 3 evaluations na to, saka po namin binibigyan ng Certificate of Product Registration. So in the case po ng ASF, kinuha na po kasi ng FDA yung regulations from BAI. So we know for a fact po na yung FDA kinuha nila yung ganong wala po silang ganong technical expertise to do this tatlong evaluation. So kaya po nag-initiate yung BAI na gawin po namin tong 3 evaluations na to. Madam Chair, it is clear na walang capability, ibig sabihin walang capability ang FDA na gawin yung nagagawa nyo nung araw. Is that clear? Oh, yung pala eh. Yan yung pinag-uusapan natin. So, hindi sila competent. Right? Madam Chair, pwede ko bang dagdagan yung sinasabi ni Yusek Lianyo? First,
itong vaccine pinag-uusapan natin, tignan natin yung seed strain niya. ASF siya, pero genetically modified. Okay? Mutated na po yan. Hindi na po yung original na genotype 2 na galing sa Georgia, which common in the wild, common in throughout the country, or probably in Southeast Asia. So, ang pinag-uusapan po natin dito, this is a genetically modified microorganism. Hindi po natin alam ano ang behavior na nito. Okay? With due respect, not even FDA and BAI combined has the capability to understand and even regulate kung ano bang gagawin dito. Now, there is a body, you have to take note on this please. We have a National Biosafety Committee of the Philippines. Sila dapat po ang maghawak nito. Even the regulation in the transport, use, and handling of this material. Okay? Hindi po nakokonbin po yun eh. Let the microbiologists, let this committee take its job. Now, kung kayo po na regulators, whether you are FDA or BAI, you have to be also well aware, ano ba ngayon yung existing literature on this new mutant genetically modified na virus? The literature is very limited. Pero the basic na nagbigay na nito ng ruling is no less than APHIS. Okay? Animal Plant Health Inspection Service. Meron The na po- lawyer said, and the DOJ, the one who should do this is FDA. Hindi mo dapat pinasa sa kanila. Oh, eh bakit Sabi ko nga po kanina, sa ang role po ng FDA sa regulation po ng mga investigational medicines and vaccine is to approve the clinical trial protocol. Tatlo po yung involved dyan. So kami po, hindi BAI. Tama po yun. Kasi built-in po sa clinical Oh, trial ba't hindi protocol mo approval. binantayan? Bakit sila Ito na nga po. nagkaganito? Built-in po sa clinical trial protocol, meron pong sponsor, may clinical, may principal investigator, and the monitor. Ang mag-a-assign po nun, yung sponsor po, kung sino po yung popondo na Sinong sponsor? Ang sponsor po dito lumalabas, yung KPP po. Ibig mo sabihin, private ang sponsor? Hindi po, independent po yung tatlo eh. Yung principal investigator, ang I cannot agree with you that the private company will be the sponsor. Di bias na yun, sila ang supplier eh. Sila ang magsusupply sa wala naman Pilipinas pong eh. dapat selling po kasi naganap eh. Kasi kung wala naman kasing No. selling, independent po yun Dapat eh. kayong gobyerno, ngayon lang ako nakarinig ng Yung- private ang mag-sponsor. Sila po ang commercial Yeah, user but in the are they own the product po kasi. Naku po naman, common sense. You are the one in charge and government. The private should not be involved. Kasi pag sila ang involved, gagawin nila yan na ma-approve yan dahil makikita sila dyan. Ano ba yan? Ba't kayo nagkaganyan? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. The innovator po is the sponsor of They are not the clinical innovator. trial. They're just the, di ba, na-approve sila na sila magdi-distributor sila, hindi sila yung innovator. It came from Vietnam. They are the distributor here. Sila ang in charge, di approve na yan agad. I will take note on that. Naku naman, Senator. Diyos ko, ano Pero nangyari sila sa po inyo? importer ng product. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Ako tinanong ko na sa lawyer, di ba common sense yun? Na you should be the one in charge, hindi private? Ba't nyo ituturo private? Sponsor? Di sponsor siya, in-sponsor kayo, di bias na kayo. Parang ako, nagbigay ako ng pera para sa isang affair. Aba, di masusunod na ako. Ako nagkagaste. Oh. Di ba? I mean, lahat tayo, di ba? Oh. Okay lang mag-donate ka kung hindi ito ibebenta afterwards. Pero sila magbebenta afterwards eh. Tapos sila ang masusunod. Mother Chairman, may I add this? Is Kasi- that the practice sa BAI na yung supplier ang magko-conduct ng ano? No, they will just they would give a protocol. Ganito po yan. Bibigay sila ng protocol sa bahay nung araw. Pagbigay nila ng protocol, check ng bahay kung okay. And then, i-define nila kung saan farm gagamitin. Pero, ang pagkakaiba lang, nung trial na ginawa dito sa ASF, ang waiver, non-disclosure. Field trial to eh. Dapat transparent. Hindi yung non-disclosure. At saka,
babayaran mo yung farm. Hindi pwedeng hindi mo babayaran. Hindi mo ipagbibili. Gagamitin lang nila for trial. And the BAI, monitor nila yan. Mula sa umpisa hanggang huli. Kung kailangan nila ng another testing. Pero, hindi pwedeng sasabihin ng manufacturer o nung nagpapatest na non-disclosure, bawal mo sabihin to, baka mahabla ka pa. Waiver pa eh. Na Yun kung nga may bad effect, kung hindi nyo kami mahahabol. When in fact, sabi nila, pag ang gobyerno nagtatrial, pag may nag-bad effect, babayaran ng gobyerno. Ma'am, kahit sa amin din po, that's the policy na pag ikaw nagpa-trial ng Ba't kayo product sa farm, pumayag? babayaran mo. Hoy, sumagot ka, Director. Ba't ka pumayag ng ganong waiver? Ha? Ano nangyari sa iyo? Hindi ko pa alam yung waiver na yun doon sa... Hindi mo alam eh, ikaw ang supposed to be nagsusupervise? Ha? Ano yun? Ha? Sabi nila ang protocol dyan eh, pag ginamit mo sa trial, pag may nangyari sa kanila, ikaw magbabayad. Eh ito, nag-waiver dito na wala kayong habol sa amin kung may mangyari sa inyo. Oh. Yes? Thank you, Madam Chair. This is precisely the reason why we're trying to settle the issue between FDA and BAI. When we were asking for where the 300,000 doses went, BAI answered us that they just endorsed the approval for importation of the 300,000 doses, relying on FDA to monitor and approve the protocol for the testing. Pero sabi ng FDA, dinelegate daw sa BAI. That's it po. Nagturuan na sila Yes eh. po, Oh, exactly. Hindi ba? Yun po ang Ba't naging po problema. dinelegate sa BAI? Ikaw daw ang dapat in charge. Hindi po dinelegate yun. Oh. Ang, sino ang sinasabi po magbabantay? noon, bago po maaprubahan ng FDA, yung vaccine na yun, dapat dumaan sa clinical trial. Nag-aantay po ang FDA kung sino mag-show ng interest na papasok yung gamot at magre-register sa FDA. It so happen po, nag-show po ng interest ang Oo KPP. nga, pero require po yung clinical ibig mo trial. sabihin, sila ang in charge at wala kang pakialam kasi sila nag-show ng interest? Sila po ang Kaya sila magre-register. nag-show ng interest para i-trial nyo, para mabigyan sila ng permit. But you should be the one in charge kasi kung sila in charge, sigurado may permit na sila. Hindi ba? Common sense? The FDA po is... Huwag mo nang bulungon. Common sense yun. Opo, sorry po, Chair. FDA is the regulator. Akala ko yung pag clinical trial, independent yan of the supplier. Oh. Hindi ko alam na ganyan kayo, na kung may sponsor kayo, sila magki-clinical trial, tapos wala kayong pakialam. Meron po, mag-apply po sila. Kung ako magpa-clinical trial, di syempre aayusin ko yun para ma-approve ako. Ganito po yun eh. The FDA waits for applicants to apply. We don't But you go have out to do asking it people to yourself, apply diba? to us. Hindi ko alam. It so happened po na may nag-apply, kaya we acted on the application. Yeah, you acted, Without the but the application, clinical trial should be done by you, hindi sila. we approve po the clinic, magkakaroon po ng conflict of interest kasi we approve clinical trial protocol. Yan lang po. So, Hanggang doon hindi- lang po kami. And Ina-approve mo lang ang protocol pero hindi mo pinakikialaman how it is done. may sarili pong built-in monitor po yung approval ng FDA. O sino ang Ang magmo-monitor? BII po ang monitor Hindi, po. sabi nila, ikaw daw eh. Tinatanong ko lawyer, ikaw eh. Hindi po kami pwede mag-monitor kasi kami po nag-approve ng clinical trial protocol po. Yung protocol, yung conduct po. Gumulo na. Hindi po, kami po yung regulator. We are not the monitor. Yung monitor po ng study. Hindi naman pwede Oo. sila monitor. Hindi, klaruhin O, po natin. tatanungin kita, Dalawa sila po- monitor. Dalawa po ang Eh terminology. kasi nagtuturuan na kayo We ng are the bahay eh. regulator po, pero Oh. yung monitor po ng study is Oh. the BII lumalabas po, di ba? Sino? Sino The nagsabi BII po ang sa'yo? monitor. Sinabi po nila kanina. Sila po ang monitor, kami yung regulator. That's the difference. Hindi ba yung monitor? Yun ang regulator. Magkaiba po. Study monitor, kaya nga pinapaliwanag ko, and product So and you don't, establishment you want regulator. the power but you don't want to do the work? No, we are following the global standard po of regulating these products. We follow po. Ano? Opo. Sila mag-apply. Pero merong ibang third party. Sabi po ng FDA, pero sabi ng BAI, hindi naman doon yata sila. So, walang lalabas, walang monitor talaga. Walang nag-monitor. Parang gano'n nangyayari. Under the FDA regulations. Madam, yung dating protocol na hindi pa hawak ng FDA, napakahirap kasi yung ginagawa nila eh. Sila mag-a-approve ng protocol, pagkatapos yung BAI na siyang nakakaintindi, sila yung gagawa. So sila, hindi rin nila naintindihan kung yung pagmumonitor tama o mali. Yun yung loophole eh. Kung lokohin ng, halimbawa lang kung may mangyaring mali,
tatanggapin lang ng hook, line, and sinker ng FPA na, okay yan. Kasi sabi ng BAI. So, dapat, yung nung pagkuha mo ng authority, doon ng ng produkto, rehistro, dapat pati responsibility ng pagtanggap, iyo yan. Ngayon, kung hindi nyo kaya, ibigay nyo sa BAI lahat. It's as simple as that. Give everything. I'll give you another example. Ito, hiwalay ito Sa NMIS, ma'am, biro mo, paano mo monitor ng ng FPA, yung mga nagawa ng Tusino Langgunisa sa bawat palengke? Food safety yan. Sino lang makakagawa niyan? BAI, ang NMIS. Pero ibinigay sa inyo. O paano nyo gagawin ngayon yan? Asan ang food safety rule natin? Pagdating sa bakuna, vaccine, let's face the fact. Sino nakabasa sa FPA ng APHIS rule, ng product registration? Sino kaya makasunod dito kung hindi yung mga veterinaryo lang? That's it. It's as simple as that. Kasi naawa na ako sa BAI. Lagi na lang silang nakadiin na hindi naman nila responsibilidad. Ginagawa nila para makatulong lang sa industriya. That's it. Ma'am, regarding the BAI and the FDA, when I assumed office, yan nakita ko isang problema. So I wrote to the Executive Secretary, yung position paper namin, nandito pa nga ako para ma-resolve na sana po ito. Because that is FDA nga, sa BAI nga yung lahat ng mga, yung mga lahat ng mga ginagawa about veterinary or for animals. But because of the Food Safety Act, naging ang hawak na nila human and animals na. So may MOA po na nangyari dyan. So yung sinusunod pa yung MOA, but when I assumed office, sabi lang hindi na pwede. Sundin na lahat yung ginagawa ng BAI. So gusto namin ma-resolve because there were 33 position papers from the stakeholders na binigay sa akin na ang laki pala na maging problema nito. Because sana magtulungan na yung FDA and BAI para ma-resolve to, para hindi na mai-sacrifice yung mga stakeholders. So the position paper, it's now with the Office of the Executive Secretary. Regarding mga yung paghayop sa BAI, pag sa tao sa FDA. Yun lang po, yun ang pinakasimpleng At yan din ang gusto namin, ma'am, sa position namin ng pork producers at ng agricultural sector. Parang yung kanilang agreement lang Dapat siguro, ma'am. Mas maganda. Yung MOA. Simple lang yung MOA Yaman yung food safety. Sir, Madam Chair, if I may. In your SB 119, it transfers already to the Department of Agriculture. Kaya po we're really supporting your SB 119. Hindi, SB. When you are approving, it should be the government. Huwag tayo aasa sa private kasi sila yung conflict of interest yun You are approving something for them, you should do it, not them. Hindi sila masusunod. Kung kailangan bilhin nyo yung produkto nila or kung ako naman magpapa-approve, bibigay ko yung produkto ko ng libre para ma-approve ako, di ba? Pero hindi ka masusunod kung ano gagawin. Dapat yung government ang masusunod. Otherwise, bias party yan. So, ma'am, sa Congress, nasa technical working group na rin, ma'am, yung... So, are there other concerns who would want to speak? Yes. Kasi, ma'am, itong ASF vaccine, di minamadali talaga natin. Pero, wala pa namang hindi pa tapos yung mga procedure na dapat gawin. Ang pinakikiusap ko, ma'am, nandito si Director Limson, yung bakuna ng bird flu. Ano bang status? Yun ang kasi kailangan madaliin. Dahil maraming approved vaccine sa ibang bansa. So, wala akong alam, ma'am. So, yan ang masakit. Baka mamaya, dahil may nagamit na ng hindi approved sa BAI ng vaccine, o kung sino man dapat mag-approve,
baka makasama lalo. Ngayon, hindi kami makapagbakuna, ayaw namin magbakuna na hindi approve eh. Yung Batangas, we are producing 15 million eggs a day. Once na wipe out, at tama ng bird flu, walang itlog ang Luzon. Ako sa inyo, kung wala bang mag-volunteer, you cannot study a vaccine on your own. So, hindi, meron for approval sa inyo, anong status? Hindi, kung walang, kasi sabi ng FDA, kailangan daw may mag-apply na ito. Hindi naman siyang gumawa niyan eh, distributor lang siya eh. Ang question ko ngayon, kung walang mag-apply sa'yo na nagbo-volunteer na distributor, hindi ka pwedeng out of concern for the kasi gusto nila sa chicken industry. Sa poultry, Walang gagawin kung walang mag-volunteer. Di ba may disease prevention and control? Madam Chair, Sir Congressman, yun pong with regards po dun sa AI vaccine, meron pong tatlong companies na interested na na-evaluate na natin yung field trial nila at na-endorse na po sa FDA para dun sa issuance ng special import permit for the arrival ng bakuna. Yung pong isa, alam ko na nabalita po sa amin, yung pong Seva Animal Health Group, yun po yung nagrantan na ng permit. I think ang nakalagay lang po doon din sa permit nila for field trial. Yung pong guidelines natin, ang alam ko po nasa office po ni Senior Yusek for approval na. Guidelines for vaccination. Punta kay Senior Yusek, but ito sa'yo lang pumunta. Why? Why is it like that? Madam Chair, Ito ba, dumaan kay Senior Yusek? Ito? opo. Well, Dumaan? yung pong guidelines ng vaccination is Hindi, currently bakit po ginagamit. ito hindi ginagawa. dumaan doon? Iyon, pinadadaan mo doon. Ano ba ang system? Dumaan po, alam ko po dumaan lahat yun. Alam mo, ba't hindi ka sure? Ba't ganyan ang mga sagot nyo, hindi kayo sure? Hindi nyo alam yung sistema? Ma'am, considering na meron mga approved vaccine na sa ibang bansa, sabi mo may endorse ka na sa FDA, ano naman yung status sa FDA? Yung pong isa granted na nga po, Madam Chair, yung pong SEVA, ang granted na po ng special import permit. As of Granted. last week po yung Sino nag-grant? Kayo sa... si FDA po. Okay. Hindi nasagot. Ibig sabihin, pwede nang may dumating. For trial ba yan or for... Okay. Pakimadali at baka pagdating ng bakuna, wala na tayong babakunahan. Pwede. Yun ang madaliin nyo. Yung sa poultry industry. Dahil yan lang yung pinakamurang pagkain ng Pilipino. Itlog na nagbibigay ng protina. At yan ang kinakain ng maraming mahihirap. So pag yan ang nawala pa, kawawa ang ating Mura ang manok kaysa baboy. 180 yata per kilo, ang baboy 280, no? Mas mahal, mas mura ang manok So yung manok nakakain ng mahirap. Kasi ako naghahanda para marami nang hihingi sa akin ng handa Gusto ko manok kasi mas mura. Mas mahal ang baboy. Itlog, ma'am, mas mura. Itlog, mas mura din. Mas mura din. Ma'am, Pag ang combination is adobo and itlog, mas mura kaysa sa manok at itlog. Pag baboy, mahal. Madam Chair. Yeah, kaya concerned ako dun sa test sa Pangasinan, no? Dahil yung PCARP kasi, nung nag-announce na may test ang Pangasinan, tinanong namin yung regional director tsaka nagpatawag ang probinsya ng hearing. So, hindi alam ng probinsya ng Pangasinan at ang regional office ng Region 1 na may testing. No? In which, Anong farm sa Pangasinan yung nag-test kayo? Alagay dito isang farm sa Pangasinan. Anong farm? Bae, hanapin ni Bae. Ano pangalan ng farm? Hirap na hirap siyang hanapin. Ma'am, naubos po yung baboy. Kaya nga, anong farm yon? Tapos ang report okay. Bias party
Yung Batangas, anong farm yon? Alam nyo? May isang Batangas eh. May isang Quezon, may isang Tarlac. Kanino yung Tarlac? Yung Bulacan po, Lisiada ang pangalan ng farm. Dalawa eh. Disyada, how do you spell that? Liciada. L-I-C-I. ADA. Comment, Miss Dr. Villacorte. The statement you made was during the meeting na convened for the technical working group to craft the guidelines for the ASF vaccine. We were asking you for the documents on the different protocols used for the phase 1 trial and for the phase 2 trial and for this massive field trial that we are going to undertake. So, yes. Now, clearly you stated that the phase 2 trial was conducted because based on DIVA testing, you determined that the shedded virus from the non-infected animals is of the vaccine strain. Yun po yung statement niya binigay sa amin. That's why I said that there is evidence of shedding according to her own statement. Yung yung result ng phase 1 po, hindi pa po kami nagkakandak doon ng DIVA test. Yung DIVA test po, Yun, okay yung phase 1 eh. Binasa ko dito eh. Ano yung sinasabi mo hindi pa kayo nagkoconduct? hindi po kasi yung sa phase 1 po, hindi po namin kailangan yung DIVA test sa test 1 kasi ang assessment po namin sa viremia lang po, yung virus sa blood. Dr. De La Peña, during that meeting that you convened for the TWG, kasama ko po si and we clearly heard that there was shedding based on your phase 1 trial. You even mentioned that it is of the vaccine strain. That's why you said it is shedding. Yun po. Kaya po, lagi po kami nagkakaroon ng problema dahil we were asking for the official results, official statements. Wala po. So, in this, lagi po may counterclaim. Madam Chair, I stand corrected po. Ang sinasabi ko po doon sa yung safety trial na kinandak namin sa laboratory. Totoo po na nag-mention ako na may shedding doon sa efficacy trial, yung sa specifically po sa isang farm. So yun po yung kasama namin na meron na po kaming result noon. I stand corrected po. So ang minimension ko po yung Chair, if I may interject. Madam, may batin. Meron kami awarding ceremony sa mga athletes. Siguro just to clarify everything, yung role ng Department of Justice. May binabanggit ka kanina na joint memorandum circular. So apparently ito yung nagsanib sa mga nakikinig. Nagsanib ang Bureau of Animal Industry at FDA para i-address yung mga ganitong concerns. Pero Department of Justice, di ba, kahit magtulungan yung dalawa, mag-collaborate, it is still the Food and Drug Administration who should be in charge. Sir, let me clarify. Draft sir. pa lang. Yes, sir. So, Okay, so- itong proposal ng Hindi, BAI, may sinabi kami 1991 na ano. yun yung MOA nila, sir, Oh, yung wow. initial, Okay. ano. So ganito na lang. Yes, sir. Ganito na lang. Para maliwanag pati sa mga nakikinig. Kahit po may draft, kahit po may MOA dati, sa batas po natin, it is still the Food and Drug Administration. The Food and Drug Administration cannot delegate its function to another agency. Kahit BAI, kahit sino man. Only Congress can delegate that functions. Okay, maliwanag yon. It is non-delegable. Hindi mo pwedeng, ikaw na gumawa nito, ikaw na ang magka-clinical trials, hindi pwede. In the same manner, as the Food and Drug Authority cannot delegate it to a private entity. Hindi rin pwede yon. So kung ang kumikilos ngayon ay BAI, tingnan niyo ang functions ng Food and Drug. Number 1, to establish safety or efficacy standards and quality measures for food, drugs, and devices and cosmetics and other health products. Dito tayo nagkawindang-windang ng COVID, yung ivermectin, sinasabi ng FDA, gamot sa kabayo. Sinasabi naman, pwede daw may human grade. Kaya pasok doon yung FDA. Pangkabayo yan, huwag niyo munang gamitin yan. Di ba? Natatandaan niyo yan? So, ang FDA, ang may functions nito, kung magiging collaborating agency, ang BAI, under the jurisdiction and supervision and auspices of FDA. Yan dapat ang gawin. Medyo dito tayo nagkawindang-windang. Gusto kong distrongkahin ito. Maling-mali rin na ibigay natin yung kapangyarihang yon sa isang pribadong institusyon. Dapat po yon FDA lagi. FDA ang magsusupervise based on
international standards ang clinical trial, hindi naman 3,000, 5,000, sa 300,000. Ang clinical trial, konti lang yon under laboratory conditions. Ito lang yon para mapatunayan na yung gamot ay pumasa sa standards, sa efficacy standards and safety. So ngayon pinag-usapan yung shedding. Shedding siguro hindi pumapasa kasi minahawa, may lumalabas. So ang sinusunod doon, stop muna, pag-aaralan, bakit nangyari to? Ba't nagkaroon ng shedding? Saan nagkaroon ng shedding? Ano nag-impekto ng shedding? Di ba? Yun dapat po siguro yung mga kasunod na patakaran na ginawa. Tanong ko, ginawa ba yun ng FDA? Hindi alam. Hindi po sila nag-inform sa FDA Ayun, po. si BAE. So BAE, you are performing functions, not your functions. Di ba? Bawal mag-delegate unless you can provide this committee a copy of a law, amending the law, authorizing you to perform the functions of FDA. Eh wala pa ako natatandaan ganung batas. Binago niyo ba yung, may mga law students, nagtuturo po ako ng law, kaunti, may klase nga ako mamaya. So binago ba namin yung batas para ibigay ang poder sa ibang ahensya? Mukhang wala. Nag-violate na, naging kongreso na kayo doon. Kahit implementing rules, bawal yon. So pwede yung memorandum of agreement, joint memorandum circular, tulungan kayo kasi kontrolado nyo yung mga farms, alam nyo kung saan yung mga babuyan, alam nyo kung ganun karami yung biik, ganun karami yung inahin, ano yung population noon, pero under the supervision of Food and Drug Administration. Ngayon, si Food and Drug Administration, hindi rin pwedeng i-delegate yung function nila sa pribadong sektor. Lalabag kayo sa batas. Kaya, Department of Justice, if you can provide this committee with a copy of the list of violations committed in what is transpiring in these proceedings, mas maganda po yon. Ang atin pong ginagawa rito ay pangalagaan yung ating magbababoy. Okay po yon. Ang atin po ditong pinangangalagaan yung swine industry, sa negro, sa lahat. Tama po yon. Ang atin pong ginagawa rito ay makakuha ng lunas dito sa ASF. Tama po yon. Pero dapat po tamang proseso. Yun po yung dinidinig ni Senator Cynthia Villar. Kung mali po, ay meron mananagot. So siguro ganun lang po ma'am ang contribution ko. Nakikita ko si BAE, nag-FDA, si FDA, binigay na kay BAE, binigay na rin sa pribado, kawawa na rin yung magbababoy. Kung nadagdagan ng kanilang sariling gastos. We want to put a stop to the ASF but it should be done in the proper and legal manner. Tama po ba yun? Maraming salamat po, Madam Chair.